Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang paano maibabalik ang sirkulasyon ng dugo, enerhiya at kumpiyansa sa sarili pagkatapos ng edad 60 nang walang gamot. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa isang maliit na pagbabago lamang sa iyong almusal, maibabalik mo ang sirkulasyon ng dugo, enerhiya, at maging ang kumpiyansa sa iyong sensitibong bahagi pagkatapos ng edad 60 nang hindi gumagamit ng anumang gamot. Maaaring mahirap paniwalaan, ngunit nasaksihan ko ang daan-daang matatandang lalaki na nahuhulog sa parehong bitag sa almusal. Isang bagay na tila hindi nakakapinsala, ngunit tahimik na sumasakal sa daloy ng dugo patungo sa kanilang pinakamahalagang rehiyon. Iyon sa isang pag-aaral mula sa TUS University, mahigit 82% ng mga lalaking lampas sa edad 60 ay may mga gawi sa almusal na nagpapababa sa aktibidad ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na responsable sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at pagpapanatili ng natural na erections. Ito ang dahilan kung bakit kahit na pagkatapos magretiro at mabawasan ang presyon sa trabaho, maraming Ginoo pa rin ang kinakapos ng hininga tuwing umaga sa paggising. Ngayon, ako, si Dr. Renato Bagani, ay gagabayan ka upang ayusin lamang ang ilang karaniwang pagkain sa iyong hapagkainan sa umaga upang ang iyong katawan ay magsimulang pagalingin ang sarili nito sa paraang hindi kailanman magagawa ng anumang tableta. At huwag laktawan ang unang bahagi ng video na ito dahil ibubunyag ko ang unang pagkain. Isang sangkap na malamang ay nasa iyong kusina na. Madalas itong hindi napapansin, ngunit may kakayahang mapabuti ang sirkulasyon sa pelvic area ng napakabilis na kahit mga doktor ay nagugulat. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing nilalaman, hayaan mo akong makilala ka ng kaunti. Taga saan ka iwanan ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba ng video na ito? Ikinagagalak kong malaman kung sino ang kasama ko sa paglalakbay na ito para sa kalusugan ngayon. Kung ito ang iyong unang pagbisita sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang anumang natural, siyentipiko, at epektibong solusyon na ibinabahagi ko linggo-linggo. Kaya, ano pa ang hinihintay natin? Tuklasin natin ang pinakaunang pagkain na tumutulong na maibalik ang sirkulasyon ng dugo sa pinakamahalagang lugar sa pamamagitan lamang ng isang maliit na kutsara tuwing umaga. Unang pagkain, black beans, isang mayamang mapagkukunan ng arginine na tumutulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa pelvic area ng mga lalaking lampas sa edad 60. Maaaring magulat ka, ngunit sa 2 maliit na kutsara lamang ng black beans sa almusal, binibigyan mo na ang iyong katawan ng isang mahalagang kombinasyon ng mga sustansya na makabuluhang nagpapabuti sa sirkulasyon sa iyong pinakasensitibong bahagi. Hindi lamang ito isang pamilyar na pagkaing bukid. Ito ay isang tahimik na kaalyado para sa sistema ng sirkulasyon at sexual na paggana sa mga matatandang lalaki. Sa loob ng mahigit 20 taon ng pagtatrabaho sa mga pasyenteng lalaki na lampas 60, napansin ko ang isang karaniwang pattern. Karamihan sa kanila ay hindi gaanong pinapansin ang kanilang kinakain sa umaga. Ang ilan ay kumakain lamang ng isang pirasong puting tinapay o, mas malala pa, nilalaktawan ang almusal at umiinom lamang ng kape. Bagamat tila madali iyon, nagdudulot ito ng matinding kakulangan sa nitric oxide sa katawan, isang kritikal na molekula na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at naghahatid ng dugong mayaman sa oxygen sa mahahalagang organo, lalo na sa pelvic at genital areas.
Pagkatapos ng edad 60, nagsisimulang mawala ng kakayahan ang ating katawan na gumawa ng nitric oxide ng mag-isa. Bilang resulta, ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga sensitibong lugar ay humihina, kumikipot, at nawawalan ng presyon na kailangan upang mapanatili ang erections o pataasin ang pakiramdam tulad ng dati. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nakakaramdam ng pagod at lalong nababawasan ang kumpiyansa tuwing umaga. Ang black beans na mataas sa L-arginine, isang mahalagang amino acid, ang susi sa muling pagbubukas ng natural na daloy ng dugo. Ang arginine ay nagpapagana ang isang enzyme na tinatawag na eNOS endothelial nitric oxide synthase sa katawan na tumutulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng sirkulasyon sa pelvic region, binti at ari. Bukod pa rito, ang black beans ay naglalaman ng anthocyanins, isang malakas na anti-inflammatory compound na sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide at nagbabawas ng talamak na pamamaga ng mga daluyan ng dugo na karaniwan sa mga nakatatanda. Hindi lang iyon. Ang soluble fiber sa black beans ay nagpapababa rin ng LDL cholesterol, ang masamang taba na nagdudulot ng paninigas ng mga ugat. Kapag ang iyong mga daluyan ng dugo ay malinis at nababanat muli, ang daloy ng dugo ay makabuluhang tumataas, lalo na sa mga sandaling kailangan mong maging pinakamalakas. Isa sa aking 68 taong gulang na pasyente na dati ay napapagod pagkatapos maglakad ng ilang ikot sa golf course, ay nagsimulang magdagdag ng 1 kutsara lamang ng black beans sa kanyang oatmeal 3 umaga sa 1 linggo. Pagkatapos lamang ng 1 buwan, iniulat niya na hindi lamang gumaan ang kanyang mga binti, kundi ang kanyang mga umaga ay parang bumata muli siya. Ang mahalaga ay hindi siya gumamit ng anumang gamot. Binago lamang niya ang kanyang gawi sa almusal. Siyempre, para sa pinakamahusay na pagsipsip, inirerekomenda kong ibabad ang black beans, magdamag at lutuin itong mabuti o gumamit ng pressure cooker para mapalambot ito. Para sa mga bago sa fiber, magsimula sa maliit, mga 1/4 tasa, at unti-unting dagdagan. Kung meron kang kasaysayan ng gout, ayusin ang dami dahil ang black beans ay naglalaman ng purines. At kung umiinom ka ng mga pampanipis ng dugo, subaybayan ang iyong paggamit ng vitamina K. Ito ay hindi isang uri ng milagrosong gamot na binibili sa parmasya. Ang black beans ay isang natural na regalo na may kakayahang tulungan kang maibalik ang sirkulasyon, pagiging sensitibo, at sigla sa isang lugar na inaakala ng maraming lalaki na lampas na sa kasikatan nito. At hindi tayo hihinto rito. Mayroon pang isang simpleng pagkain na 5 minuto lamang ihanda na maaaring maibalik ang pagkalastiko ng mga daluyan ng dugo at mapahusay ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng testosterone. Aalamin natin iyan sa susunod. Ikalawang pagkain, whole oats. Isang mapagkukunan ng fiber at polyphenols na tumutulong na maibalik ang pagkalastiko ng mga daluyan ng dugo para sa mga lalaking lampas, 60. Kung naghahanap ka ng opsyon sa almusal na hindi lamang madaling tunawin, kundi direkta ring sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo doon sa ibaba. Isang mainit na mangkok ng oats ay isang rekomendasyong sulit isaalang-alang. Tinatawag ko itong ikalawang hakbang sa Morning Vascular Restoration Quartet. Dahil ang oats ay hindi lamang nagbibigay ng napapanatiling enerhiya, kundi nagpapalusog din sa mga tissue ng kalamnan at sa vascular endothelium. Ang mismong lugar kung saan ginagawa ang nitric oxide. Isang mahalagang salik para sa pagluwang ng mga ugat.
Maraming Ginoo na nakikilala ko ang madalas na nagsasabi na nilalaktawan nila ang almusal at umiinom lamang ng itim na kape. Iniisip na ito'y mabilis at nakapagpapalakas. Ngunit sa katotohanan, kapag umiinom ka ng caffeine nang walang laman ang tiyan, pinapataas ng katawan ang paglabas ng cortisol, isang stress hormone na nagpapakipot sa mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagdudulot ng pabago-bagong antas ng asukal sa dugo. Ang resulta ay makakaramdam ka ng pagod sa hapon at sa paglipas ng panahon. Nakakasira ito sa sigla at sirkulasyon. Sa halip, isang mangkok ng oats na niluto sa maligamgam na tubig, na may isang kutsarang binabad na chia seeds at ilang hiwa ng roasted almonds, ay isang perpektong almusal. Ang whole oats ay mayaman sa beta-glucan, isang soluble fiber na tumutulong magpababa ng LDL cholesterol. Kapag nabawasan ang masamang kolesterol, nagiging mas malinis at nababanat ang mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit na capillaries sa pelvic at lower body regions, mga lugar na madaling manigas sa paglipas ng panahon. Bilang karagdagan, ang oats ay naglalaman ng isang pambihirang grupo ng mga antioxidant na tinatawag na avenanthramides, mga compound na may kakayahang paganahin ang enzyme na eNOS endothelial nitric oxide synthase, na tumutulong sa produksyon ng nitric oxide at pinipigilan ang aktibidad ng pamamaga sa endothelium. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagpapanatili lamang ng isang serving ng oats tuwing umaga ay maaaring makabuluhang mapabuti ang daloy ng dugo sa mga ugat, na partikular na mahalaga para sa mga lalaking nakakaranas ng mahinang sirkulasyon o erectile dysfunction. Ang chia seeds ay nagsisilbing isang uri ng biological regulator sa reseping ito. Kapag ibinabad magdamag, bumubuo sila ng isang gel na mayaman sa mineral na tumutulong na pabagalin ang panunaw at patatagin ang asukal sa dugo. Kasabay nito, ang bawat buto ng chia ay naglalaman ng ALA, isang plant-based na anyo ng omega-3 na tumutulong na palambutin ang mga ugat, bawasan ang hirap sa puso, at mapahusay ang paghahatid ng dugo sa mga sensitibong lugar. Sinusuportahan din ng chia seeds ang paggana ng bato sa pamamagitan ng pag-regulate ng paglabas ng tubig, na siya namang nagpapababa ng presyon sa mga daluyan ng dugo at natural na nagbabalanse ng presyon ng dugo. Tungkol naman sa almonds, bagamat maliit na halaga lamang ang kailangan, sila ay isang mahalagang mapagkukunan ng magnesium at polyphenols. Ang mga sustansyang ito ay sumusuporta sa nababanat na pag-urong ng mga daluyan ng dugo at tumutulong sa endothelial cells na mas mabilis na gumaling pagkatapos ng microdamage. Naalala ko pa ang isa sa aking 64 taong gulang na pasyente na may metabolic syndrome at non-alcoholic fatty liver na lumipat mula sa dekahong cereal patungo sa oats na may chia at almonds. Pagkatapos ng 8 linggo, hindi lamang bumuti ang kanyang mga resulta sa lab, kundi may kumpiyansa niyang sinabi sa akin na bumalik ang kanyang pagkalalaki bago pa man lumabas ang mga resulta ng pagsusuri. Siyempre, sa paghahanda, dapat mong ibabad ang chia seeds magdamag upang maiwasan ang mabulunan, dahil mabilis silang sumipsip ng tubig sa esophagus. Para sa oats, kung meron kang gluten-sensitive na sistema, pumili ng mga sertipikadong gluten-free na uri. At bagamat mabuti ang almonds, mataas sila sa enerhiya, kaya manatili sa mga 2 kutsarita bawat serving upang maiwasan ang labis na calories. Ikatlong pagkain, green tea, mga EGCG compound na nagpapagana ng nitric oxide at nagpapabuti sa physiological circulation ng lalaki.
Isa sa aking mga matatandang pasyente na nagngangalang Archie, ngayon ay 72 taong gulang na. Matalas pa rin ang isip, mahilig mag-solve ng crossword puzzle tuwing umaga, ngunit lihim na nag-aalala dahil kamakailan lamang ay hindi na tulad ng dati ang kanyang sigla at performance sa kwarto. Sa halip na agad na magreseta ng anumang gamot, hiniling ko sa kanya na baguhin lamang ang isang maliit na bagay sa kanyang pang-araw-araw na gawi, palitan ang lata ng soda sa hapon ng isang mainit na tasa ng green tea. Ang resulta, pagkatapos ng 3 linggo ay nagulat maging siya. Bagaman hindi ako nagulat, mas mahusay pa sa Viagra ang aking takure. Biro niya sa akin, maaaring isipin mo na ang green tea ay isang inuming may banayad na aroma na may caffeine tulad ng kape. Ngunit sa katunayan, ang green tea, lalo na ang mga mataas na uri tulad ng sencha o matcha, ay naglalaman ng isang espesyal na bioactive compound na tinatawag na EGCG epigallocatechin-galate. Isa ito sa pinakamakapangyarihang flavonoid sa kalikasan, na may kakayahang buhayin ang mga glandula na gumagawa ng endogenous nitric oxide na nagpapalapad ng mga daluyan ng dugo at sa gayon ay nagpapabuti sa daloy ng dugo sa mga organo sa buong katawan, lalo na sa pelvic region at ari. Ang EGCG ay gumagana sa pamamagitan ng paglilinis ng PI3K/ACT pathway, isang biological reaction chain na nagpapasigla sa eNOS enzyme na gumana muli. Ang enzyme na ito ay responsable sa paggawa ng nitric oxide mula sa endothelial lining ng mga daluyan ng dugo. Kapag naibalik na ang prosesong ito, ang mga physiological capillaries ay nagre-relax. Mas mabilis at mas pantay na naihahatid ang dugo, na nagpapabuti sa erection at pagiging sensitibo ng natural, walang gamot na kailangan. Ipinakita ng isang clinical na pag-aaral na ang isang tasa lamang ng green tea tuwing umaga ay maaaring magpataas ng FMD flow-mediated dilation index ng hanggang 30% sa loob lamang ng 2 oras. Nangangahulugan ito na ang mga daluyan ng dugo ay nagiging mas tumutugon sa paggalaw at sexual na pagpapasigla, lalo na sa mga lugar na humihina sa pagtanda. Kapansin-pansin kumpara sa black tea o kape. Ang green tea ay nagpapanatili ng mas mataas na nilalaman ng catechin na tumutulong na protektahan ang mga endothelial cell mula sa oxidative stress at mapanatili ang aktibidad ng nitric oxide ng mas matagal sa dugo. Bukod pa rito, kung gusto mong pataasin ang pagsipsip ng EGCG mula sa tesa A, magdagdag lamang ng ilang patak ng sariwang lemon juice. Ang vitamina C sa lemon ay nagpaparami ng 3 beses sa pagsipsip ng catechins sa pamamagitan ng intestinal lining nang hindi nagdaragdag ng asukal o calories sa iyong iniinom. Gayunpaman, huwag itong sobrahin. Sapat na ang pag-inom ng 1 hanggang 3 tasa sa isang araw. Ang sobrang paggamit o pag-inom ng green tea sa anyong concentrated pill ay maaaring magbigay ng presyon sa atay, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot na nagpapababa ng kolesterol tulad ng statins. At kung umiinom ka ng mga gamot para sa erectile dysfunction tulad ng sildenafil, tiyaking uminom ng green tea ng may pagitan na hindi bababa sa 2 oras upang maiwasan ang mga interaksyon sa metabolismo sa atay. Ika-4 na pagkain blueberries, ang maliit na prutas na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at nagpapalakas ng sirkulasyon sa sexual na lugar sa loob ng ilang oras. Isipin ito isang maliit na dakok ng blueberries, kasing laki lamang ng iyong palad, ngunit may kapangyarihang palambutin ang mga daluyan ng dugo, pataasin ang daloy ng dugo, at maghatid ng oxygen sa mga lugar na madalas humina kapag lumampas ka na sa edad 60. Sa loob lamang ng 2 oras pagkatapos kumain nito,
Ang mga compound sa blueberries ay nagsisimulang kumilos sa endothelium na tumutulong sa mga ugat na mag-relax, lumawak, at maghatid ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Kasama na ang lugar na mahalaga para sa intimacy, performance, at kumpiyansa ng lalaki. Alam kong may ilang tao pa rin ang nag-aalangan na kumain ng prutas dahil sa pag-aalala sa asukal. Ngunit magugulat kang malaman na ang isang buong tasa ng blueberries ay naglalaman lamang ng mga 10 gram ng natural na asukal. Mas mababa pa sa isang pirasong puting tinapay. Hindi lamang sila nagdudulot ng insulin spikes. Ang blueberries ay naglalaman din ng anthocyanins, isang grupo ng mga plant compound na nagpapatatag ng asukal sa dugo at nagtataguyod ang produksyon ng nitric oxide, isang direktang salik sa kakayahang mag-erect at sirkulasyon ng dugo sa pelvic area. Pagkatapos magising sa umaga, ang iyong katawan ay nasa pinakamahina nitong estado. Mababa ang nitric oxide habang mataas ang oxidative stress, lalo na sa mga matatanda. Ito ang golden window para magkabisa ang blueberries. Ang mga flavonoid sa prutas na ito ay tumutulong na muling buhayin ang produksyon ng nitric oxide habang pinapakalma rin ang mga naninikip na pader ng daluyan ng dugo at binabawasan ang presyon sa mga ugat. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang pagkonsumo ng mga 240 gilan ng blueberries bawat araw ay maaaring mapabuti ang FMD, flow-mediated dilation, ng 2%. Maaring maliit ito pakinggan, ngunit sa larangan ng vascular, ito ay makabuluhan. Ipinapakita nito na ang iyong mga daluyan ng dugo ay nagiging mas nababanat, mas mahusay na tumutugon sa presyo ng dugo, at pinapayagan ang dugo na maabot ang mga lugar na dati ay naantala dahil sa pagtanda, at hindi ito hihinto sa agarang epekto. Ang regular na pagkonsumo ng blueberry ay tumutulong na bumuo ng mga biological metabolite tulad ng protocatechuic acid at vanillic acid, mga compound na direktang nakakaapekto sa gene expression na nagre-regulate ng vascular tone at pamamaga. Dahil dito, ang mga benepisyo ng blueberries ay hindi lamang panandalian, kundi naiipon sa paglipas ng panahon. Nagkaroon ako ng 70 taong gulang na pasyente, isang matagal nang naninigarilyo, na umiinom ng gamot para sa mataas na presyo ng dugo at erectile dysfunction. Nagsimula siya ng isang simpleng gawi. Nagdaragdag ng frozen blueberries sa plain yogurt 3 umaga sa isang linggo. Pagkalipas ng 4 na buwan, ipinakita ng kanyang mga resulta sa lab na ang kanyang FMD index ay dumoble mula 3% hanggang 6%. Ngunit ang mas ikinatuwa niya kaysa sa mga numero ay ang pakiramdam ng sigla na bumabalik sa kanyang katawan. Ibinahagi niya na nagawa niyang bawasan sa kalahati ang dosis ng kanyang gamot sa ED sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang doktor at nakaramdam na parang 10 taon siyang bumata. Gayunpaman, para sa mga umiinom ng pampanipis ng dugo, dapat pa rin kumonsulta sa doktor bago ang regular na paggamit, kahit na medyo mababa ang nilalaman ng vitamina K ng blueberries. Bukod pa rito, dahil naglalaman sila ng oxalates, ang mga taong may kasaysayan ng kidney stones ay dapat kumonsumo ng katamtamang dami. Kalahating tasa bawat serving ay makatwiran.